natin ang ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay mana'y naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mo nga'y sakit noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi
darating. Mawawala na ang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Sa pong mapagpalang umaga sa atin pong mga minamahal na mga kapatid at ating mga masugid na taga-subaybay sa atin pong lumalaganap na programang Morning Devotional sa Hope and Love Media Ministry. Sana po ang ating broadcast ngayong umaga ay maging maayos sapagkat ramdam ko po mula sa ating pasimula ay mahina po ang internet natin connection ngayon. So medyo nagpuputol-putol. Paumanin po. Hopefully po ay maging maayos
hanggang sa pagpapatuloy ng ating broadcast. Ngayon pong umaga, mga minamahal mga kapatid at mga kaibigan, kasama po natin sa studio sa unang pagkakataon si Pastor Michael Dalida. Pastor, pwede ka pong bumati sa ating mga kapatid at viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat. At purihan ng Panginoon, tayo po ay binigyan ng panibagong araw, buhay at saka kalakasan sa ating mga taga-subaybay sa buong distrito ni Pastor at sa iba pang lugar sa mga katabing distrito. At ganoon din po sa aking distrito, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos at tayo buhay po lahat. Bagaman dito po sa amin ay may paghigpit uli, pero salamat kay Lord, patuloy po tayo. Ayan. Maraming salamat, Pastor Michael. Mamaya po ay lubusan nating makikilala siya bago po siya magbahagi ng ating devotional. Sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay manalangin. Hingin natin ang pagsubaybay ng banal na Espiritu sa atin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, sa namang umaga na punong-puno po ng pag-asa at kaligayahan na kami ay inyong muling ginising at binangong taglay po ang buhay at kalakasan. Ngayon pong umaga, dakilang Diyos, aming idinadalangin na samantalang kami po ay mag-aaral ng inyong banal na salita, nawa po ang inyong banal na Espiritu ang pumuspos sa amin. Lalo tigit sa inyong lingkod na si Pastor Michael na siya pong mangunguna. Pagkaloob po ang napakahalagang mensahe at upang ito'y amin pong manawaan at higit sa lahat ay maisakabuhayan. Kasama po ng aming mga viewers, pagpalain din po sila. Maraming salamat Panginoon sa pagtugon niyo po sa aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po'y makakarinig ng ating theme song, Only Jesus. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains
showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. No one explains true love but him. Ayan, talaga pong paumanin po sa ating mga viewers. Talaga pong ang aming internet connection ay talaga pong medyo mahina sa ngayon. Si Pastor Michael Dalida po ay tubong taga Bungabong Oriental, Mindoro. At siya po'y aking nakilala na bilang isang mabait na kaibigan na kabataan, medyo matahimik pero very approachable. At siya po ay nagtapos ng kanyang theology sa Adventist University of the Philippines 2003. Siya po ay pinagkalooban ng kanyang magandang may bahay na very supportive sa kanyang ministry, si Ma'am Amen. Lazel na taga Bicol, Magayong Maray. At sila po ay biniyayaan ng Panginoon ng 3 masisigla, 2 gwapong anak na lalaki at isang magandang anak na babae. Si Pastor Michael po ay matagal na naglingkod sa Philippine Publishing House sapagkat isa po sa kanyang strength ay ang may kinalaman sa mga literature o kaya sa publishing, lalo na po may kinalaman sa mga aklat. At siya po ay tinawag ng South Central upang maglingkod bilang district pastor. Noon po ay doon sa Oriental Mindoro at sa kasalukuyan siya po ay naglilingkod sa Metro San Pablo. Yan. Siya pong magandang mabait na kaibigan at kasama sa gawain. Mga kapatid, mga kaibigan, ang lingkod po ng Panginoon na mangunguna sa pagbabahagi ng kanyang salita, si Pastor Michael Dalida. Okay. Salamat po, Pastor Juby, sa inyong pagpapakilala. Magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat din po sa iyo, Pastor Juby, sa pag-imbita. Welcome dito po po. sa Hope and Love morning devotional. Ito po ang ating kailangan ngayon, yung pong pag-ibig ng Diyos. Ang atin pong mga tagapanood ay mula sa iba't ibang lugar. Salamat din po sa inyo pong pagsubaybay, mga kapatid. Ito po ay para sa ating
pagkaing spiritual ng ating buhay. At gusto ko pong batiin din ang ating pong mga regular na mga tagapakinig mula po dito sa atin pong distrito sa Central Quezon 2 District at yan po sa mga katabi po. Specifically po kay Sister Noemi Padalya. Yan, lagi po siyang nakatutok dito. Sila Ate Flor Dagos, yan po sa Lutukan. Ano po? Magandang umaga po sa inyo. Sila Ate Marie Estrada at sa mga lahat po ng angka ng mga Estrada. Kasama sila Pastor Juby. Mga giya, ano po? Iba-iba pa pong ating mga taga-subaybay. Maring hindi ko po kilala ang lahat sa inyo, mga minamahal, pero tayo pong lahat ay iisa sa pamilya ng Diyos. Maring kung hindi man dito sa lupa, doon na po sa kaharian na ating uwian ang atin pong lubusang pagkakakilala. Yan po. So ngayon po ang ating pong pinag-usapan ay napakaganda. Tayo pa uwi na pero napakalaga po mga kapatid. Ito pong ating isinasagawa na sabi nga po ay mga basic, ano? Basic sa ating paglalakbay pa uwi. Ito po ay napakahalaga sapagkat may kinalaman po sa surrender and acceptance. Ano po? Bago po natin yan talakayin, mga minamahal, saglit po tayo na yumuko para po sa isang panalangin. Tayo po yung manalangin. Mahal na Diyos, narito kami po ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Dalangin po namin na ang inyong banal na espiritu ang siya pong gumabay at pumatnubay sa amin. Amin pong mapag-aralan ang inyong banal na salita ng may karunungan na buhat po sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming mga tagapakinig. Ganoon din po ang aming mga puso bilang mga tagapagbahagi o Diyos. Puspusin po ng karunungan, kapangyarihan mula po sa inyong trono. Lord, kami po iupo sa paanan ni Kristo ngayon. Tulungan kami na maging mabubuting mag-aral, learners sa Kanya pong paanan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so mga minamahal, ito pong ating pagtalakay ay may kinalaman po sa surrender and acceptance. Alam niyo po, napakalaga po ng pagsuko sapagkat maliban po tayo ay magsuko, ano po, there will never be an acceptance. Ano po? Madalas nating narinig na si Jesus Christ, ang ating Ama sa Langit, ay tinatanggap po ang lahat. Wala pong pili. Ano? Pero ngayon po ay malalaman natin na ang pagtanggap ng Diyos ay mayroong certain steps na dapat po tayong gagawin. So, nandyan ating pong pinag-aaralan yung tungkol sa pagsisisi, okay, pagkahikayat, at iba-iba pang mga prinsipyo sa buhay na sa marami sa atin, ito po ay kumbaga alam na natin, pero maaring sa iba ay hindi pa po nila alam. No? So, ang ating pong key text ay mababasa po natin sa Proverbs. Isa po ito sa mga paborito ko pong talata, no? Proverbs. Ang sabi po dito, siyang nagtatakip ng kanyang pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Napakaganda po, ano? So,
meron pong mga hakbang, meron pong kondisyon kung paano po tayo magtamo ng acceptance, magtamo ng awa. At ang sabi nga po sa ating susing talata ay, huwag takpan ang ating mga kasalanan. So this morning, pag-aaralan po natin yung the first step in acceptance. Ano po ba yung unang hakbang? Ano po? Sa pagtanggap, no? Gusto ko po yung sinasabi dito na talikuran, ano? Talikuran yung ating mga kasalanan, okay? Yung pagtatakip, ano? Yung pagtatakip sa ating mga kasalanan, wag po nating gagawin, kundi ang kabaligtaran po nito ay yung paghahayag ng ating mga kasalanan. So, basically po, marami po sa ating buhay bilang isang mananampalatayang Kristiyano na lumalago, or kahit po sa ating physical na buhay, merong tinatawag po na first step, yung unang hakbang. Alam niyo po mga minamahal, marami pong mga takot na gawin itong unang hakbang. Pero alam niyo, sa isang paglalakbay po, ay hindi po tayo makakarating doon sa gusto nating puntahan malibang gawin po natin ang unang hakbang. Tama po? No? Naalala ko po nung meron akong isang ini-encourage na kapatiran na sabi ko, brother, ikaw ay manalangin. Sabi niya, pastor, hindi pa ako nakakapanalangin eh. So, in-encourage ko siya, Brad, this is your first step. Ikaw ay gawin mo itong unang hakbang na ito at pagkatapos niyan ay you will have the next steps. So, nandun yung paglago. Fortunately, karamihan po ng aking mga in-encourage na mag-take ng first step, ano, maging sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito po ay pinakikinggan nila. At makikita po natin yung napakagandang resulta dahil sa first step po nangyayari yung pinakang pundasyon. Okay, so ang sabi po ng atin pong babasahin ay, those who have not humbled their souls before God in acknowledging their guilt have not yet fulfilled the first condition of acceptance. Okay. Hindi ko na po masyadong babasahin po yung ating mga devotional. Alam kong marami sa atin nandyan, hawak nyo po yung ating devotional. Pero gusto ko pong magbigay ng mga reflection tungkol po dito sa atin pong pinag-aaralan, mga kapatid. No? So, ito po, pag sinabi pong first, ito po ay nangangahulugan pong basic. Ano? Yung mga basic na hakbang. Naalala ko po na bago po tayo magkaroon ng acceptance, no, doon sa Ama, kailangan muna, merong mga kailangan muna, hindi automatic po na tayo tatanggapin ng Diyos. Na para bang meron ka lang pinindot na maliit na button, okay na, ano po? Kahit po yung pagpindot ng pindutan, yun po hakbang, no? Pero inyong maalala yung pong kwento ng prodigal son, ano po? Yung anak po, ang una pong kanyang naisip ay yung kanyang kalagayan, no? Yung ginawa niyang masama, ginawa niyang masakit doon sa kanyang ama, no? Alam niya sa ating buhay, minsan nakagawa tayo ng mga masakit na bagay sa ating kapwa. Hindi lang doon sa hindi natin masyadong karelasyon, kundi ang marami yung doon mismo sa ating mga karelasyon eh. Ano po? Meron tayong nagawang bagay at ito pang malungkot. Marami po ay hindi nila nakikita na yung kanilang ginawa ay masama, ganun kasakit. Ano po? Ganun kasakit. Naalala ko yung dalawa kong kaibigan nag-aaway. Nagtatampuan sila or sabihin natin
sila ay hindi nagkakasundo. Sabi niya, ba't ako ang lalapit? Eh, wala naman akong ginawang masama. Doon naman sa kabila, anong ginawa ko? So, pareho sila na hindi nagkakasundo kasi pareho silang ang kanilang paniniwala, wala silang ginawa, ano? So, ganun din po sa ating Panginoon. The first step is to humble ourselves. Alam niyo po, sa isang conflict, ang pinakamahirap pong solusyonan sa mga conflict, ako po ay napaharap na sa maraming magkaibang party na talagang yung mamagitan ba para magkaroon ng resolution or reconciliation. Pero alam niyo mga kapatid, ito po ang napakahalaga. Yung pong humility of Jesus Christ, no? Yung humility, yung pagpapakumbaba. Kaya pag hindi po natin ibinabang ating sarili, even before God, at yan po ang pinakamahalaga. Anong sabi doon ay, we have not yet fulfilled the first condition of acceptance. So yun po ang condition. Yung pong ating ibaba ang ating sarili sa Diyos, kilalanin po natin yung ating mga kasalanan. At ito po yung ginawa ng prodigal son, ano? Kung meron po kayong Bible, nandyan po sa Luke, ano? Luke chapter 15, no? Nung pong yung pong lalaki, naranasan yung talagang nakita niya yung kanyang buhay ay sirang-sira na, nakita niya na hindi nagiging maganda yung kanyang buhay. Yung kalagayan na parang sabi nga sa English ay he hit rock bottom, ano? So, nandun na siya sa pinakailalim. Ano sabi dito sa verse 17? Na-realize niya yung kabutihan ng ama. Yung kabutihan ng kanyang ama. Sabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama may sapat na pagkain lumalabis, ngunit ako'y mamamatay sa gutom. No? At sa verse 18, ang sabi niya, titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. So, yun po, yung realization na yun sa ating buhay, ang pinakaunang hakbang ng pagtanggap ng Ama sa atin. Ano? The acceptance of God first starts with our acceptance of our own guilt. Yung pagtanggap natin sa ating mga kasalanan, hindi ko pa alam kung ano ang ating attitude ngayon sa ating sarili. Kasi marami pong mga tao, madalas sa aking mga pinupuntahan pong binibigyan ng pag-aaral ng Biblia, ang kanilang sinasabi ay, wala naman akong kasalanan, Pastor, hindi naman ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw. So yun po ang basic na attitude po, especially ng mga tao. Pero ano po ang general declaration? Lahat ay nagkasala. Ano? Kahit kami, nila Pastor Juby, mga pastor, we have all sinned. Sabi ng Romans 3:23, and fallen short of the glory of God. So yun po yung contrition, mga kapatid. Forgiveness comes, acceptance comes after we felt the contrition in our hearts, yung pagsisisi sa ating mga puso, yung bang nadama mo na, yung nasaktan mo ang Diyos, nasaktan natin yung damdamin ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang. And only then can we feel the peace from God. So ang sabi po ay, the only reason why we do not have remissions of sins that are past is that we are not willing to humble our hearts and comply with the conditions of the Bible. So yun po,
bagaman po wala tayong example na binigay ni Jesus kung paano pong magsisi sa kasalanan, yun po ang isa sa mga halimbawang hindi po naipakita sa atin ng Panginoong Yesus kung paano pong pagsisihan ng kasalanan sapagkat siya naman po ay walang ginawang kasalanan. Ano po? So, we don't have that example kung paano magsisi. Pero ang Biblia po ay nagbibigay sa atin ng ilang mga kaparaanan. Napakalaga pong kaparaanan kung paano pong pagsisihan yung atin pong mga nagawang kasalanan sa Diyos. Okay, ang una po ay yung salitang confession. Napakalaga po. Confession, the outpouring of our inmost soul. Yung pagbubuhos po ng ating, yung nasa loob po natin, yung ating saloobin, ukol po sa ating nagawang kasalanan. Pagbubuhos sa harapan ng Diyos. Ano po? Yung naranasan nyo na po ba yung umiyak sa harap ng Panginoon dahil sa ginawa nating mali? Ano po? Naalala ko si Peter, deny niya si Jesus, first time, second time, third time. Napatingin siya kay Jesus, ano sabi doon? Si Peter, sorry po, mga kapatid, si Peter ay, he went out and wept bitterly, mga kapatid. Umiyak ng matindi sa harapan ng, dahil sa kanyang kapaitan ng puso sa ginawa niyang kasalanan sa Panginoon, mga kapatid. So this is the basic challenge para sa atin, yung pagsasabi ng ating mga kasalanan, ano po, yung mga pagkukulang. Kuminsan kasi ang ating mga prayer ay general, patawarin po kami sa lahat naming mga kasalanan, no? So sa Bible po, mga kapatid, the confession ay meron pong mga ibinibigay po sa ating mga instruction. Yung halimbawa po, yung mga kasalanan po nating public, ipapahayag din po natin ang public, no? Yung ating kasalanang private, so ito'y inihayag natin sa Diyos. And isa po sa mga kailangan doon ay yung specificity, yung pagiging specific. Ano bang kasalanan? Kahit naman sa ating mga anak, di ba? Pag nagsusorry, ating tinatanong, bakit ka nagsusorry? Ano ba yung nagawa mo? Ganun po, ano? So, ibig sabihin, mga kapatid, ay nais ng ating Amang Diyos na sabihin natin specifically kung ano po yung ating pagkukulang sa Kanya. Sabi nga po ng isang talata sa awit, nandyan din po sa ating devotional, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart and saves such as be of a contrite spirit. No? So ang Panginoon po ay malapit kapag kalalo na po yung ating puso ay dama natin yung pagiging bagbag. So yun po, mga guidelines po sa ating pagsasabi ng ating kasalanan sa Diyos is specific. Sabihin natin sa Diyos, no? Ito pang maganda. Kung ano man yung ating mga kasalanan ay kung yan ay lihim, kung yan ay sa Diyos, we can tell God. Kung meron po tayong nasaktan, pwede po nating sabihin sa Kanya. The problem is, kung minsan, sa halip na sabihin natin yung ating mali, o kung sabihin natin yung kabilang tao, yung isang tao nagkamali sa atin, the tendency para sa atin ay lalo pong ipagkalat, chismis. Pero hindi po ganoon ang inihimok sa atin ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, kung tayo may kagalit, punta natin ng privately at sabihin natin kung ano yung kanyang nagawa o kung tayo man ang may nagawa, sabihin din po natin. So, repentance po, yung pagsisisi, ay nangangailangan po ng confession.
So, at yung confession din po ay nangangailangan ng taus-puso na pagsisisi. At sabi nga nung ating lesson, nung ating pong devotional ngayon, talikuran ang mga kasalanan natin. Kailangan na meron pong pagbabago na gagawin po tayo sa ating buhay. Hindi po yung tayo nag-sorry, tapos kinabukasan ay gano'n na naman. No? Kaya nga po, napakaganda po na yung ating bahagi ay ating gawin. Ano po yon? Ang sabi po ng Isaiah, maglinis kayo, okay? Maglinis kayo, alisin nyo ang inyong kasamaan sa aking harapan, tumigil na sa paggawa ng masama, at inyong matutunang gumawa ng mabuti. Hanapin ninyo ang katarungan, okay? At inyong pagbawahin ang pang-aapi, okay? Hukuman ng tama ang mga ulila, yeah. At inyong ipagtanggol ang mga balo. Yeah. Kaya mga minamahal, bilang konklusyon, ay gusto ko pong basahin itong nasa 2 Korinto, chapter 7, verse 11. Ito po ay napakaganda sapagkat ito po ang paraan na kung saan tayo po ay makakakita na yung atin pong pagsisisi ay paano po gumagana, no? Sabi dito, 7:11, okay, ganito pang sabi. Sapagkat tingnan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito na naayon sa Diyos, kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig, at kaparusahan. No? Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. So, yan po, totoo po yung pangako ng Diyos, no po, na wag nating kimkimin yung anuman pong pagkakasala na meron tayo sa ating puso. Sabihin natin. Ano? Alam nyo, madalas ko pong sabihin, mga minamahal, dun sa mga nagkikimkim ng galit, ng sama ng loob, or maging kasalanan sa kanilang buhay, para po tayong araw-araw nagdadala ng hollow blocks. Sabihin natin mga 2 hollow blocks sa ating balikat. Imagine niyo po kung literal yun, mga kapatid. Araw-araw pasan mo 2 hollow blocks sa iyong balikat. Naalala ko po, mga kapatid, minsan ako po ay naka-attend ng isang simbahan 20 years. Imagine niyo po, 20 years na yung ate at yung bunsong kapatid ay hindi nag-iimikan, pero pareho po silang sumasamba. No? Nagkikita sila sa church pero walang imikan for 20 years. Imagine niyo yun. So, nung pagkakataon po yun, ako yung napapunta po doon. That was a communion service. Ano po? Communion service. So, habang papatapos na po yung sermon ng nagsasalita ng pastor, nakarinig po kami ng malakas na sigaw doon po sa lamp shelter, doon po sa school nung church. At nung ako'y tumakbo po, ako'y bata po, ako'y nagkakanbas noon. College na rin pala po ako, college na ako. So tumakbo na po ako doon sa lamp shelter, nag-usisa ba kasi ako na may nakaupo sa bandang likuran. Pagpunta ko doon, alam niyo po mga kapatid, nakita ko po yung isang ate, sumisigaw ang isinigaw pala niya ay, "Nanay, patawarin mo ako!" Yung sigaw nung ate, At alam niyo po, nung pagkarating ko, nahimatay na po siya. Yung release nung bigat, no? So, ganun din po sa ating buhay. Kung tayo po ay may mga kasalanan laban sa Diyos, sa ating kapwa, the only release is through this first step, confession. Sa sobrang ligaya ng ate na nasabi niya yung kanyang gustong sabihin for 20 years sa kanyang kapatid. Talagang naimatay siya doon sa
pagkayakap doon sa kanyang bunsong kapatid. And to mind you mga kapatid, ito yung mga matatanda na, siguro po yung ate, mga 50, yung kanyang bunsong kapatid ay 20 or 30, mga ganyan po. Or siguro hindi rin malayo, mga 40s, ganyan. Kasi panganay at bunso po sila magkapatid. So, yun po mga kapatid. Makikita po natin na God will give us comfort. Bibigyan po tayo ng kaginhawahan. Ang pangako po ng Diyos sa ating lesson ay magtatamo ng awa. Sa English may iba pong term, ang sabi pa dito ay giginhawa. Ano po? Giginhawa. Sa iba pong translation ay ang nabasa ko po dito sa Kawikaan 28:13. Ano po? Giginhawa. Yung nagtatakip ng pagsuway ay hindi giginhawa. Pero pag iyong sinabi yung iyong pagsuway, you will feel the relief, no? Yung sabi nga nila, para kang nabunutan ng tinik, mga kapatid. So, yung pang pangako ng ating Panginoong Yesus. And I know that's true. Naranasan na po yan ng inyong lingkod. At sa ating buhay ngayon, kung kayo po may mga hindi kasundo, kung meron po kayong kagalit, forgiveness is the only way. Wala pong ibang option, mga kapatid. Wala pong ibang shortcut dito. Confession and forgiveness. Sa Diyos, ganun din po. Lalo na po sa Kanya, sapagkat yun po ang Kanyang dahilan kung bakit isinugo niya pong Kanyang anak, mamatay para tayo pong lahat ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Siguro po mga kapatid, it's very early na tayo'y may nagawa ng pagkakamali sa Diyos or whatever, pero siyasatin po natin ang ating buhay. Mas maigi nang tayo nakatitiyak na ang lahat ng ating mga kasalanan ay atin pong naipahayag sa ating Diyos at din po sa ating kapwa. So with that mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Pastor Juby. Amen. Napakaganda ng pagkatalakay ni Pastor Michael sa atin pong topic, the first step in acceptance. At tayo po'y dadako sa ating mga refleksyon. Tunay, Pastor Michael, na napakahirap talaga sa tao ang tanggapin na tayo may nagawang kasalanan. At kahapon binanggit ko rin po yun na talagang ang gusto lang natin ay pagtakpan lahat ng ating kasalanan. At kahit nga pilitin sabi kahit pitpitin pa ang anumang nasa atin, ay napakahirap po sa tao ang yung salitang acceptance. Kasi lagi ang gusto natin ay mapawalang sala tayo at gusto nating sisihin yung iba. So dito po ipinakita sa ating devotional sa pagtalakay ni Pastor Michael. Tala pong binanggit na nandun po yung pagkilala Yun yung una na talagang kilalanin mo sa harap ng Panginoon na tayo makasalanan. At binanggit din po niya yung humbleness. Talaga pong isa pong likas yan na galing po sa Panginoon na kailangan anuman ang kalagayan po natin, talagang handa po tayong magpakumbaba. At binanggit mo, Pastor Michael, gusto ko yung confession, pagka private ang kasalanan, privately at specific na iyong ipapahayag. Pero kung ito pala ay public offense, ay ito'y publicly. Kaya pala, pag halimbawa sa government, nagkasala ang isang government official, lalo, alam niyo po, ako'y nakapag-missionary sa Japan. Pagka nagkasala po sila laban sa bayan, humaharap yung isang official at doon sa naka-televise, talagang sila yung nagsasabing patawarin niyo po ako at nagre-resign. Ay hanga ako. Dito sa Pilipinas, parang nahuli na, nakasuhan na ay ayaw pang umamin. Yun ang public kalagayan. apology. Yung public apology ayaw gawin. At kasi nga, napakahirap sa tao ang tanggapin na may nagawa siyang kasalanan. At kung magawang pagtakpan, ay talaga pong sinisika. Pero yun po ang ating talata nga, Proverbs 28:13,
yung pong pagka nagtatakip ka ay hindi po umuunlad. Pero yung nagpapahayag, di ba? Sabi doon sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all all our unrighteousness. Unrighteousness. Opo. Yes, kaya lahat ng ating pagkakasala at karumihan, mga kapatid at kaibigan, talaga pong yan ay patatawarin ng Panginoon kung, yan, hindi po yung salitang yun na patatawarin kung ang ating puso ay nagpakumbaba at tunay yung godly sorrow na talagang ating ginawa yon. At narito sinabi naman yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon, kasi po yan talaga ang gusto at yun po ang tanging nakakakita niyan, Pastor Michael, ay ang Panginoon. Hindi naman natin Opo. kita yan bilang tao. Hindi Kaya alam. nung ako'y nadistino sa banda dyan sa Calapan, kung kilala mo si Pastor Monreal, yung si Clemente, yun, naging parang mentor ko yan si Pastor Monreal. Aba, meron kami pinagkasundong dalawang kapatid. Aba, sabi nung isa, sabi namin ni Pastor, sige magbati na kayo. Alam niyo mga kapatid, ang sabi nung isa, aba, ba't ako uuna? Ako'y matanda. Sabi naman nung isa, ay bakit naman ako'y una? Ako'y bata. Abay, talagang nagpapataasan. Kaya nangyayari po ito kasi yung matanda ayaw humingi ng tawad kasi siya da'y matanda. Ito namang bata ayaw din dahil sabi niya, siya da'y bata. Ay di ang sabi namin dalawa ni Pastor Monreal, pag hindi kayo magbati, pareho kayong paalisin namin dito. Kasi mga caretaker sila ng simbahan. Magkapit-bahay ay nag-aaway. Kaya sabi namin, pagka kayo hindi magbati sa harap namin, ay kayo'y aming paalisin dito. Aba, siguro yung natakot. Yung matanda at bata nagpumunta sa gitna ng sa bandang pulpito at nagkamayan. Di kami tuwa, ipinanalangin po namin. Nabalitaan po namin after 1 month, nag-away na naman. Sabi namin, hindi pala totoo yung inyong pagpahingi ng kapatawaran. Pakitang tao lang. Ayan. So yun po, pagkamisan, ang ating paghingi ng tawad sa pwedeng pagpapakitang tao lamang, pagpapakita sa Diyos. Pero alam po ng Diyos kung totoo, tunay at wagas yung ating paghingi. Kasi po talagang nagsisimula po ang repentance, yun sa tinatawag acceptance. Yun po yung, sabi nga ni Pastor Michael, sa bawat paglalakbay, talaga pong nagsisimula sa unang hakbang. Okay? Pastor Michael, meron ka pong karagdagan, bagaman nag-conclude ka na kanina, baka meron kang appeal sa atin pong mga manonood. Opo. Yan nga po, ang isa po sa mga susi, yung sincerity, yung taos puso. Kasi napapansin natin yan, kahit sa maraming mga sabi natin public apology, sabi nga po ay karaniwan, yun ay sanguso lang, pero hindi sa puso. No? Yes. So ang tunay pong pagsasabi sa Diyos ay mula sa puso. Yun po. Ang assurance po ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Hindi natin mararanasan yung kapayapaan sa Diyos kapag tayo po ay nagpahayag ng kasalanan. Okay, thank you very much, Pastor Michael. Tayo po'y dadako sa ating mga greetings, prayer requests, and thanksgiving. Binabati po pala namin, Pastor, nung ikaw yata ang nag-speaker ngayon sa Purihan ng Panginoon, umabot tayo ng 70 plus. Parang ito'y record-breaking sa ating programa. At umabot po tayo, praise the Lord po. At talagang umabot po tayo, ang ating live viewers ay kanina halos 70 plus. Ano po, ngayon 70, purihin po ang Panginoon. So dadako tayo sa ating mga, ayan, Pastor Michael, sapagkat ikaw ang ating speaker, kayo rin po ang closing prayer. So kung matitake note mo o kaya makita mo dyan sa yung screen, pero kayo po ang closing prayer na isasama po ninyo itong mga prayer request, may mga pasasalamat. Ayan. Si Ate Flor Dagos, Ilaw Dagos, salamat sa magandang paliwanag. Pastor Michael, yan, binati mo kasi yan si Ate Flor. Sana makapasyal ka muli dito sa bahay. Ayan. Batiin mo nga uli, Pastor Michael, yan, si Ate Flor. Sige. Ate Flor, salamat sa iyong patuloy na pagtutok. At stay healthy and beautiful.
at praising God always. Yun. Yan. So, good Minsan morning. makapasyal dyan. Opo, pasyal ka ulit kay Ate Flor. Good morning, Ate Flor. Yan, ang atin po mga viewers, i-show na lang po namin yan. Ma'am Saida, kasi ang ating pong oras ay nagtutumulin at napakarami Opo. ng ating viewers. Ating Tita Mila Estrada Lanosga, good morning. Maria Loida Maghirang, si Ma'am Hazel Good morning Moico. Good morning. Mhm. At Jocelyn Lucis Pimentel, good morning. Si Ma'am Sis Good morning, Gia. Sis Gia. Yan, si Ma'am Cecil. Ate Politz Mercado, good morning. Ito, si Annie Belonsa. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon sa maghapon. Pakisama po si Aida Alcala Marasigan. Yan, pakisama yan, Pastor, mamaya sa result ng biopsy naway maging negative. Salamat po. Si Ma'am Noemi Padalyan, yan, binati mo yan, Pastor, kanina. Opo. Kilala mo. At talagang yan ay araw-araw nanonood po sa atin. Si Praise Ma'am the Lord. Helen Gamad, good morning. Mhm. Ma'am Neles, Pineles, Ujaitu. God bless. Thank you. Sister Imelda Abugan, yan, live tayo sa Hope and Love at sa Central Quezon 2. At si Delia Imata, good morning. Ma'am Heidi, blessed morning po sa lahat. At yan, tuloy-tuloy tayo. Ayan, meron tayong nanonood, Pastor, galing sa Japan. Ohayo gozaimasu, si Ma'am Girly Ugawa at si Ate Lolit Obon. Ayan, good morning Opo, po. good morning po sa Ayan, inyo. sa La Ano ba Prima sa Japan Bakery. Yung Ohayo gozaimasu, yun ang good morning. Ayan. Edna Marquez, good morning. Presi Mercado, good morning. At meron siyang Good prayer morning request. Kasama po sa prayer, ako po ay uoperahan ng katarat. Later, Opo. salamat po ng marami. Ito si Ma'am Presi Mercado ay taga Batangas City pero siya ay nasa US ngayon. Isasama po natin, Pastor, sa panalangin siya. Meron Okay. siyang operation sa kanyang cataract. Vivian Martos, good morning po. Kasama po sa prayer ang aming negosyo at ang aming kalusugan. Yes, Okay po. Sister Vivian, papray po namin. Si Cynthia Mayo Cueto, si Ma'am Cynthia, good morning, nanonood po sa atin. Maripruelda Palogme, good morning po. Si Opo. Ma'am Judy, good morning din po. Good morning. Joy Nantes Atun, good morning. Mama Joy. Opo, good Ma'am, morning. ayan. Siya po yung Ah. aking pinakamamahal na biyanan. Ay, Si kaya Ma'am- pala. Opo. Ma'am Joy, good morning dyan. Nasabay nasa Bicol ngayon. Sa Bicol po, sa Bicol. Ayan, may marhay na aga sa Indo, mga tugang. Ayan, marunong ng kaunti tayo. Sister Gina Alamag, good morning. At Maylin Lubugan Magpantay, good morning din po. At si Jinel Subilia Mags, God blessed morning. Ito, galing pa ito, Pastor, sa Kalasumanga, Panukulan, Quezon. Ito yung mga member ko dati, no, ko destino Oo. doon. Si Sister Marilyn Laurel. Sister wala po- Marilyn. Yan, walang hadlang, Pastor, ang karagatan, kahit sila isla. Laging Oo, nanonood dito. yan ang Good maganda morning po. sa ating Yan. Italia. Yes, sa Hope and Love family at sa iyo po, Pastor, pasama po sa panalangin ang pagpunta namin sa Lipata kasi yung isang church ay Lipata po, karating nila. Sa darating na Sabado, sana po maging maganda ang panahon at pati po ang aking likod na sakit. Sana po ay gumaling sa tulong ng ating pansalamat po. Yes po, Sister Marilyn Laurel, sama po namin ang inyong pagdalaw sa Lipata Church sa Sabado at yung po inyong likod na masakit ay gumaling na. Yan, si Sir Denler Padalyan. Ito yata'y Opo. husband ito ni Ma'am Noemi, ano? Ma'am Noemi. Again, oo, araw-araw po yan sila na good morning, sir. Nena Good morning. Ismilio ng West Valley, dito sa Masin, Candelaria, good morning din po. At yan, si Ma'am Marivic Simpao, good morning din po. Si Brother Rene, nanood sa atin, good morning po, Pastor and everyone. Si Ma'am Juliana Bulaong Yubal, good morning po sa lahat ng taga-subaybay. At ito, kapitbahay namin dito sa Lutukan, sa church. Magandang umaga po, Pastor, sabi ni Jane Sibok. Ako po ay humihingi ng prayer para sa kalagayan ng tatay ko. Sa ngayon, sana po ay makarecover po siya sa kanyang sakit sa bato at uric
Sa ngayon po ay namamaga na naman po ang mga paa at dadalhin po sa ospital. Sabi, salamat po. Yes po, Sister Jane, sasama po namin sa panalangin ng iyong tatay. Sana nga po ay gumaling na po siya. Si Sister Shirley, Ate Shirley Asul dyan sa Infanta, good morning. Si Good morning Ma'am po. Zeni Katangay, Divina, nanonood sa atin si Ma'am Zeni, kasama ni Pastor Ayun, Divina. opo. Salamat po dyan sa Chaong, Quezon. At tayo po'y nakikiramay, Pastor. Si Ma'am Josie Mendioro sa pagpanaw po ng kanyang mahal na mister, si Sir Victorino Mendioro, at nakaburol po ngayon ang kanyang asawa sa Chaong SDA Church. Okay? So, yung Mendioro So, family. condolence po sa Mendioro family. Opo. Yes. Condolence, Sister Comfort Joy or po Ma'am sa may Joy. Amen. So, si Makel Angeli Ponsalan, good morning. Sister Adele Malibiran, ito'y nasa Australia po ngayon. Good morning po sa lahat na nakikinig sa umagang ito. Good morning Ganon din po. si Sister Emma, si Sheila Gusilatar. Pamilyar na pamilyar po itong mga apelido. Kamag-anak po ito ni Pastor Guillermo Gusilatar. Si Brother Opo, Ricky Pastor Abelio Guillermo. Mabalay, good morning. Nasaan ka na? Ikay pumarito na sa lutukan. Hinihintay ka na namin. Melanie Adubas, good morning. At si Sister Noemi Labalan Lingon. So si Sister Juliana, meron pong request. Pakisama po sa prayer ang aming pong mga kaibigan na may karamdaman, naway ang banal na espiritu ang sa kanila'y gumabay araw-araw, at magpatuloy nawa ang aming prayer band at 8 p.m. para sa mga kaibigan ko na may mga sakit. Pakisama din po ang bago kong customer na may mild stroke, naway ma-avail niya ang NRE, may meaning siguro itong NRE, upang makatulong sa kanyang mabilis na paggaling. Salamat po, more power po sa inyong ministry. Yes, Ma'am Juliana, we will pray po sa inyong request. Ayun. At si Opo. Elrin Grace Magno, good morning po. At si si Pastor Ernel Garzola. Oh, Ito'y Pastor, good morning. ka-probinsya. Ka-area ito ni Pastor Ernel, good morning, at sa iyong mahal na asawa. Sana, Pastor, ikaw din ay makapag-guest dito. Oo, iimbitahan natin si Pastor Ernel. Yan, imbitahan yan. At kung si Pastor Michael ay maging kuwan ng schedule, ay kahit maging regular po yan na speaker tuwing Monday. Ayan, si Ann Alvis Baladad, gandang umaga po sa lahat. Naway ang pagpapala ng Diyos ay lagi nating pasalamatan. Salamat po sa napakinig naming magandang devotion sa araw-araw. At mag-ingat po tayo sa lumalaking cases uli ng COVID. Yes po, tumataas. Pray po natin na may matapos na ang COVID at marami nahihirapan. Salamat po mga pastor sa inyong mga mensahe binibigay sa amin lahat. God bless us all. Amen. Yes po, Amen. Mama Ann Alvis Baladad. Si Sister Cathy Pablo dyan sa Santa Rosa, Laguna. Good morning po. Pakisama po ulit kami sa prayers sa 1 week po ulit ng pakikibaka. Pastor, sila ay mayroong school na ginugulo po ng kanilang lesson. Yan. So, ito'y under ito marahil ni Pastor Macaraeg o Pastor Bin, kasi ito po sa Santa Rosa. Nawa po ay tuloy na walang gugulo sa amin po dito. Marami pong salamat. Napakalaki pong tulong ang lahat ninyong dasal sa amin. God bless po. Yes, Ma'am Cathy Pablo, tuloy po naming isama sa panalangin ng inyong paaralan. Si Ate Shirley Azul, Pastor, patuloy po nating isama sa prayer ang mag-asawa na ito pong mister, si Jingjing o si Genesis, at ang asawa naman ay si Ma'am Maripe Ascaraga. Sila po ay iniluwas na sa Manila dahil sa kanilang karamdamang nahirapan sa paghinga. Sana po gumaling na sila at huwag mag-positive. Siya nga po. Kasi talaga ngayon tumataas ang kaso ng COVID at mga sintomas po yun. So si Brother Genesis at si Ma'am Maripe Ascaraga. Ma'am Mavic De Leon, good morning. Ma'am Pearl De La Torre Paras dyan sa Japan, Ohio gozaimasu. At si MDC, yan, good morning. Si Brother Alan Palyaria ng Candelaria, West Valley, good morning. Si Emma Orozco, Pastor, salamat po sa sobrang na-touch po ako sa dami ng aking nagawang kasalanan sa isip at sa salita.
lalo sa Panginoon. Sana'y ipag-pray mo po ako, Pastor, ha? Maraming salamat po. Yes, Opo. kitang-kita natin ang pag-amin ni Sister Emma sa kanyang mga nagawang kasalanan. At yan ay bunga po ng pag-udyok ng banal na espiritu sa inyo, kapatid na Emma. At ipapanalangin ka po ni Opo. Pastor Michael. Ano po? Yan. So, magandang umaga po sa lahat. Amen. Yan. Nabati na po natin yan. Si Brother Mervin Alcantara. Good morning. Yeah. Oh, diyan po sa Candelaria. Naglayman din ito sa diyan sa Laguna. At si Brother o si Sir Derlin Padalyan, pakisama po sa prayer si Sister Flor Placino. Nakakonfine siya ngayon sa hospital dahil sa high blood. Yan. Sama po sa panalangin yan. At pakisama na rin po sa panalangin si Sister Baby Sayat. Yan, Pastor, pakitake note yan. Si Sister Baby Sayat, asawa ni Brother Rene, na confined din po ngayon sa Doctor's Hospital sa Lucena dahil din sa high blood. Mga kapatid, mga kaibigan, mag-iingat po tayo ngayon dahil mainit na po ang panahon. Mainit, oo. Oo, talaga pong may heat stroke, ano po, yung high blood. Kaya ang payo nga sa atin, uminom tayo ng tubig, sapat na tubig sa araw-araw para mag-cool down. Sister Carmelita Vergara Arapol, nanonood sa atin. Good morning po, Sister Carmelita. At si Sister Flor nagbabalik. Salamat. Okay. Ito yung kanina palang aking pinakita. Good morning, Ate Flor. At si Ma'am Josaki Regis, good morning. Si Ma'am Jane, Jane Gandesa, good morning po. Paano po? Ito, may tanong ito, Pastor Michael. Si Sister Jane. Paano po patatawarin ang taong hindi naman umaamin ng kasalanan? Pakisama po sa prayer ang aking peace of heart and mind, Pastor. Salamat po and God bless po. God bless. Pastor, paano? Sasagutin mo ba ito? Paano daw nga? Mapapatawad ba ang taong hindi nagkakasala? Hindi umaamin sa kasalanan. Siguro po napakalaga ito kasi marami pong mga tao nag-iisip, mga kapatid natin, at maring kasama po ang Sister Jane, na yung taong hindi humihingi ng tawad o umaamin ay hindi natin patatawarin. Pero ito po ang pagkakaiba. May pagkakaiba, Pastor Joby, yung paraan ng pagpapatawad ng Diyos at pagpapatawad ng tao. Bagaman madalas nating sinasabi na patawarin kami, okay? At ito po yung pagkakaiba. Patawarin kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ibig sabihin po ay yung tao kahit hindi pa po humihingi ng tawad ay pinatatawad po natin. Kabaligtaran po sa Diyos, sa Panginoon po kasi patatawarin lang tayo pag humingi tayo ng tawad. Sa ating kapwa-tao, mga kapatid, hindi po nakabase sa kanilang paghingi ng tawad o hindi ang ating pagpapatawad sa kanila, kundi nakabase sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya walang problema, Sister Jane. Umamin man ng kasalanan o hindi, patawarin niyo po. Patawarin niyo po. At kung medyo mahirap sa inyong kalooban, ang una pong hakbang ay ipanalangin niyo po. Yun naman pong sabi ni Jesus Ipanalangin niyo yung mga nagagalit sa inyo, yung mga kung ano pa. Yun, Pastor Joby, baka makatulong kay Sister Jane. Sister Jane, pagka ito ay sa tao, ay yun nga, talagang pagka humingi ng tawad, tayo na tao, humingi na misa ng tawad yung tao nagkasala sa atin, hindi pa natin pinatatawad, Pero sa Diyos po, tama po, talagang dapat po i-confess yung kasalanan. Kasi paano kang patatawarin kung hindi ka. Kasi yung pong yung akto na ikaw ay nangumpisal, ipinahayag, yung pong ibig sabihin nagpapakumbaba ka sa harap ng Panginoon. Pero talagang dapat po. Ngayon po, Pastor Michael, napakahalaga po ng conviction ng Holy Spirit. Kasi po yung Holy Spirit po yung naglilid sa atin sa pagsisisi o humingi ng tawad. Ngayon, bagaman kumukonvict na yung Holy Spirit sa atin at hindi mo pinakinggan, mas lalong yun na po yung sin against the Holy Spirit at wala pong kapatawaran yun. Pero mas masarap po ang magpatawad.
Sabi ni Pastor Tama po. Michael, pag hindi ka nagpatawad, may pasan kang 2 hollow block. Eh, gusto mo ba yun? Habang buhay kang may pasan hollow block. So mas mabuti po ang nagpapatawad. At kung yung tao hindi man humingi sa'yo ng tawad na maaring vocally, malay mo siya ay sa isip niya at nananalangin, nahiya lang siya lumapit, patawarin mo na siya, kapatid. Kasi ang sabi ng Panginoon, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So yun po ang prinsipyo, Sister Jane. Sana po nakatulong, magkaroon ka po ng peace of heart and mind. Okay, Ma'am Zaida, Jenny De Leon Wang, salamat po Pastor sa reflection sa topic ngayon. We really need humbleness and acceptance. Yan po ang word for the day, humbleness and acceptance. Mahirap po gawin, pero sa tulong ng Panginoon, magagawa natin, being humble with Christ and to that person concerned. God bless everyone. Thank you, Ma'am Saida. Napakaganda po ng iyong reflection at ibinahagi. Totoo po yun. Mahirap po sa ating sarili ang maging humble kasi gusto nga natin maging mataas tayo. Pero sa tulong po ng Panginoon, magagawa po natin. Si Ate Dory Cumbaliser ng Infanta, nanonood. Good morning po. Good morning, Sister. Good morning. Yan, si Ma'am Loida Maghirang, good morning po. At Good morning. pakisama sa prayer po si Brother Joseph, siya yung ating admin ng program at siya po'y umuwi na ngayon dito sa Candelaria, sa Masin. Tuloy nating ipanalangin ang kanyang paggaling, paglakas para Pastor Michael makasama at ako'y merong katandem dito. Talagang hirap na nga solo. Oo, at siya yung ating talagang admin ng ating program na Hope and Love Morning Devotional. Pagaling ka, Brother Joseph. Hopefully Brother to see you, Joseph. maring ngayon o bukas na makadalaw dyan sa inyo sa Candelaria. Sister Ami Ramos, good morning dyan sa America. Si Ma'am Shoni Sarmento, kasama ni ni Pastor Eli Sarmento dyan sa AUP. Magandang umaga, Pastor Juby and speaker. Si Pastor Michael po ito. At sa mga Good kapatid morning po, ng Central Ma'am Shoni. Quezon to at sa lahat ng nakikinig. Good morning, ma'am. Miss na po namin kayo. Sana, naku, kayo lang, baka nag-lockdown na naman ngayon, ano? Mahirap makakadalaw uli, sina Ma'am Shonit, si Pastor, dito sa Candelaria. Praise God, sabi ni Ma'am Mavic, at si Ma'am Pe de Mesa, dyan sa Macau. Good morning po, Pastor, sa inyo dyan. Thank you po sa magandang mensahe na ibinahagi niyo po. Patuloy po sa prayer nyo si Nene at may family. Si Nene po ay aking pinsan, si Jerlyn. At ang family ni Atineng, God bless us po, ingat tayong lahat. Yes, Atineng, pray natin si pinsang Nene at ang iyong pamilya. Si Girly Ogawa, magdasal tayo sa Panginoon na saliksikin niya ang ating puso kung mayroon pa ditong natitirang kasalanan upang ating mahingi ng tawad. Yes po, yan ang kailangan talaga natin ng prayer na talagang tayo ay search me, O God. Yan ang panalangin. Noemi Padalyan, we need to surrender everything to God. Thank you, Pastor Mike, for the Spirit-filled message this morning. Amen. Thank you. Salamat kay Lord. Yeah, salamat kay Lord. At si Sister Dory, may mensahe. Salamat, Pastor, sa mensahe. Pakisama po sa prayer. Masama po, pakiramdam ko kahapon pa. Thank you and God bless. Yes, Sister Dory, pag-pray po namin kayo na bumuti na po ang inyong pakiramdam. Edna Marquez, Pastor, pasama po sa prayer ang family po namin for health at sa aming mga hanap buhay. Salamat po. Yes, Sister Edna. At si Ma'am Girly, pakisama po ulit sa healing prayer si Tatay Edgar Dumanais under treatment of liver cancer at si Josephine Nero sa kanyang karamdaman. Yes, Ma'am Girly, patuloy naming idadalangin. Ayan, at ito nga yung request ni Brother Rene, pakisama po sa prayer ang paggaling ng aking ubo. Ito po si Brother Rene at yung kanyang may bahay si Sister Baby na nasa ospital pa. Ngayon po, labas ng swab test result niya. Sana po negative para makalabas na siya ng ospital. Siya nga po kasi pag ito'y nag-positive, magiging ilang araw siya doon at hindi makauwi. Ano po, kaya ipanalangin natin, Pastor Michael, na maging negative ang swab test ni Sister Baby. Brother Edwin Peras dyan sa US, good morning. At si Ma'am Ses Gia, total surrender to God is the key.
Praise the Lord, Opo. mga pastors. Thank you, Ma'am Cecil. Good morning. God bless po sa iyo, ma'am. At Emma Orozco, pastor, pasama uli sa panalangin si Daniela. Siya ay nagkalagnat. Oh, ang dami ngayong nilalagnat at inuubo. Sana po'y gumaling na po siya. Maraming salamat, pastor. God bless you all at sa iyong family. Thank you, Sister Emma. Okay. Pero ipagpipray po namin si Daniela. Si Ma'am Feby Kada, magandang umaga po. Lahat nawa, ipagpatuloy na gumaling po ang kamay ng apo na si Sophie na nasa Florida at ang aking high blood at vertigo. Ayan, salamat po. Yes, Ma'am Feby, sama namin ang inyong apo na si Sophie at ang inyong high blood at inyong vertigo. Si Noemi Padalyan, prayer for a special protection in the midst of pandemic, claim the promise in Psalms 91. Aba, napakaganda po ng talatang Psalms 91 na yan. Gusto ko po yan. Okay, yes, Ma'am Noemi. At ang aking maganda na pinsan, si Ate Arlene Sarte Moreno. Good morning po, Pastor. God bless. Good morning din, Ate Arlene. Thank you for watching. Kumusta kayo dyan sa Taytay, Palawan? Pakalayo. At hindi ko pa narating yung inyong lugar. At kahit kami, Pastor, hindi pa kami nakikita niyan in person ng aking pinsan na yan. Gina Alama, good morning po sa ating lahat, Pastor. Pabati po sa aking apo na si Sofia. Birthday niya po ngayon. Apa, happy birthday kay Sofia. Yan. Enjoy sa iyong birthday celebration ngayon. Si Jem Winda Martisano, Pastor, pasama po sa prayer ang aking nalalapit na swab test. Naka-quarantine po ako dito sa Manila from Singapore. Oo nga, talaga naman. Napakarami po ngayon sinaswab test. Ano po? Yes po, isasama po namin sa panalangin ng iyong swab test. Okay, ito may pa-shoutout ang aking pinsan si Ate Arlene. Pastor, pa-shoutout po sa mga pamangkin ko dito sa Palawan. Yan, si Jeneta Conde at kanyang Mr. Franklin Conde dito po sa Rojas, Palawan. God bless your ministry. Ayan, good morning, good morning. Happy watching po sa inyo kay Jeneta Conde at Mr. Franklin Conde diyan sa Rojas, Palawan. Ayan, salamat Ate Arlene. Ayan. At ito, nanonood po sa atin ang butihing may bahay ni Pastor Michael. Ma'am number Little, 1 fans ko. Ayan, number 1 fans at thank you sa inyong pagpahintulot at support mo. Alam ko, meron ka ding ministry at hindi po masamang banggitin ang Lifting Christ ni Pastor Brian Tolentino. Pakisuportahan din po. Sila po'y mas maagang nagla-live sa atin. Halos parang mga 4 o'clock, ano? Something. 4:30. Oo. Ganyan po. Yan, so 4:30. So pakipanoorin niyo po ang Lifting Christ ni Pastor Brian. Napakaganda rin po na program sa online. Ayan. So thank you, Ma'am Laisel Dalida. Okay? Si Glenda Ibanez, good morning po. Good morning din. Good At morning. Mary Ann ang Aki, si Aki, parang kilala ko ito. Parang ito yung mga Aki dyan sa San Pablo. Good morning. Ayan, good day. Pakisama po sa prayer ang anak ni Grace na si Ezra. Yes po, isasama namin si Grace na anak ni Ezra. Amen. Salamat po sa paliwanag. God bless po, Pastor, mula kay Jane. At si Zaida Jenny De Leon Wang. Hope to see you again dyan sa Taytay. Aba, maaring gustong makadalaw ni Ate Zaida dyan sa Taytay. Okay. So, alam ko po may nanonood sa aking Facebook account. Subalit dahil po siguro sa mahina ang internet connection, hindi po lumalabas yung comment, Pastor Michael, dito sa aking account. Pero alam ko pong nanonood. Ang marami, may ilang nanonood sa atin. Babanggitin ko yan. Sa 5 nanonood, 5 viewers sa aking Juby Sarte Estrada. Ayan, hindi ko po ma-view, pamanin po ang inyong comment. Kung sino man po kayo, ay salamat po sa inyong pagtunghay. At ngayon, pakisama lang po sa panalangin, Pastor, kahilingan po ni Sister Ligaya Magluyan, yung kanyang kapatid na nasa Saudi ay kailangan din pong ipanalangin dahil isa-swab test din po siya. Okay? Kapatid po ni Ma'am o Sister Ligaya Magluyan nasa Saudi, na request po siya ng natatanging panalangin. Okay? So palagay ko po, tayo ay
dadako na sa ating panalangin. Halos ito pong narito na atin ang naipakita. At alam ko po na take note na ni Pastor Michael yung ating mga prayer request. Opo. Okay? Tayo po ay dumako na sa panalangin sa pangunguna po ni Pastor Michael Dalida. Okay, tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Tayo po ay mag-pray. Aming mahabagin na Ama sa langit, kami po ay taos-puso na nagpapasalamat sa inyo, Diyos, sapagkat napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa buhay. Salamat po na malakas kami ngayon, kami gumagalaw. Salamat po, Diyos, na malinaw ang aming isipan na sapat upang makaunawa ng mga bagay-bagay. Salamat din po sa banal na Espiritu na nagpapaunawa sa pangangailangan ng aming buhay, ng higit na paglago, pananampalataya, pagtitiwala, at pagmamahal sa inyo at sa aming kapwa. Lord, pinupuri po namin ang inyong pangalan sapagkat napakabuti po ninyo. At kami po ay ngayon ay naglalakas loob na lumapit sa inyong trono ng awa. Nalalaman na ang aming mga pagkukulang, kagaya ng inyong pangako, kung aming pong taos-pusong pinagsisisihan at ipinapahayag sa inyo, O Diyos, ay inyong itatapon sa kalaliman ng dagat. O Diyos, kami nasa mundong ito na puno ng maraming pangangailangan, puno ng maraming pagdurusa, Panginoon, puno ng maraming karamdaman. Kaya't narito, O Diyos, sa inyong trono na wala pong tinatanggihan, nais po naming ilapit ang aming mga kapatid. Amin pong idinadalangin, Sister Aida Barasigan. O Diyos, nawa po Panginoon, ang kanyang resulta sa biopsy ay inyong tulungan na ito po ay maging negative, Panginoon. Pagagalingin din po siya sa kung anong kanyang karamdaman. Ang katarata po ni Sister Percy Mercado, Lord, inyo pong alalahanin kung gaano po kahalaga ang paningin sa aming pong buhay at ganun din po sa aming spiritual na kalagayan. Si Sister Vivian po, aming pong idinadalangin ang kanilang negosyo, Panginoon. Kayo po na nagpapala at nagbibigay ng pagpapala, inyo pong pagyabungin, hindi lamang po ang kanilang business, kundi ang kanilang kalusugan. Panginoon, si Sister Marilyn Laurel, inyo pong alalahanin ang kanyang kahilingan ng kaligtasan sa kanilang pagbabiyahe para sumamba sa inyo sa araw ng Sabat. Masakit din po, Panginoon, ang kanyang likod. Kayo po ang lumikha ng kanyang likod, O Diyos, at alam po namin na ito po yung madaling bagay para sa inyo. Bigyan po siya ng kaginhawaan at kagalingan. Si Sister Jane, Panginoon, ang kanyang ama, ay kanyang idinadalangin at aming inilalapit sa inyong harapan na siya po'y gumaling sa kanyang sakit sa bato at sa mataas na uric acid, Panginoon. Maaring meron ding mga pagkukulang si tatay sa kanyang kalusugan. Subalit alam po namin, Panginoon, nakasama po sa kagalingang pisikal ay ang inyong kagalingang spiritual. Pagpapatawad sa anumang kanyang mga nagawang kasalanan, O Diyos. At tulungan po si tatay na mapanatili ang kanyang pangangatawan sa magandang kalusugan. Ang Mindoro family, Panginoon, sila po'y nagdadalamhating ngayon. Kayo po ang Diyos ng kaaliwan. Ipagkaloob po sa kanila ang inyong comfort. Si Sister Brother Genesis at Maripe Ascaraga, Panginoon. Inyo pong tutulungan ang mag-asawang ito, O Diyos. Sila po'y may mga karamdaman. Tulungan niyo po sila at kahabagan.
Panginoon, gandin po ang dalangin ni Sister Juliana Yuban. Aming alam, Panginoon, na ito po'y alam na alam ninyo at ito po'y hindi po ninyo ipagkakait. Ipagkaloob po ang ayon sa hangarin ng kanyang puso. At si Sister Cathy, Panginoon, sila po'y nais na maglingkod ng mapayapa bilang Diyos at prinsipe ng kapayapaan, Panginoon. Inyong isugo ang Panginoong Hesus sa kalagitnaan nila, na magkaroon po ng kapayapaan. Inyong supilin ang demonyo na pilit na gumugulo sa kanilang buhay at maging sa aming mga buhay, O Diyos. Siya po'y gawin ninyong imbalido na hindi makagawa ng anumang kaguluhan sa aming buhay, lalo na po sa araw na ito. At tulungan din po kaming maging mga instrumento ng kapayapaan. Lord, namin din pong dinadalangin, O Diyos, si Flor Placino, Panginoon. Kayo din po nawa ang sumakanila at magkaloob ng kagalingan sa kanyang mga karamdaman, Panginoon. Daming sakit sa aming sanlibutan, Panginoon. Alam po namin na ang kaaway ay aktibo upang pahirapin ang aming buhay. At maging sa panahon po ng kapayapaan ay narito po itong COVID na ito, Diyos. Kanyang pinapakanaan na tanggalin ang lahat naming kalayaan. Subalit, O Diyos, sa inyo kami po'y humihiling at umaasa ng proteksyon at solusyon sa problemang ito, Panginoon. Dalangin din po namin si Sister Baby Sayat, nawa po'y maging negatibo ang resulta ng kanyang swab test. Ganun din po si Jem Martisano, yun din pong kanyang panalangin. At si Sister Ligaya Magluyang, Panginoon. Panatilihin yung malakas ang kanilang mga resistensya at sila po ay hindi po mag-negatibo, hindi po mag-positibo sa virus na ito, Panginoon. Sister Jane, O Diyos, ang kanyang puso at ang kanyang isipan ay panatilihin niyo po sa kapayapaan. Ibigay po sa kanya ang isang pusong mapagpatawad kung ano pong mga pagkakamali sa kanya, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ay maranasan namin mismo ang inyong kapatawaran. Si Brother Joseph, Panginoon, sa madaling panahon, siya din po ay pagalingin ninyo. At alam po namin na kailangan niyo po siya sa gawain bilang kapartner ni Pastor Juby. Dalangin ko rin po, Panginoon, si Sister Jerlyn at ang kanyang pamilya. Kalingain niyo po sila, Panginoon. At ang hindi magandang pakiramdam ni Ate Dory, Panginoon, ibigay niyo po sa kanya kapalit ng hindi magandang pakiramdam ang masayang pakiramdam ng magpasalamat, magpuri at lumalwahati sa inyong pangalan. Si Sister Edna, O Diyos, dinadalangin din po namin ang kanyang mga inaalala sa buhay. Alam po namin, Panginoon, hindi niyo po ito ipagkakait sapagkat nais niyo rin po na siya po'y guminhawa at ang kanyang mga malasakit na ito ay magkaroon ng solusyon. Si Brother Edgar, Panginoon, isang malubhang karamdaman ang napa sa kanya, subalit alam po namin na sa kapangyarihan po ng inyong anak, sa kanyang pangalan ay wala pong sakit na maaring manatili. Kaya't kami po sa pananampalataya ay humihiling ng kagalingan para sa lahat na ito. Kasama na po si Sister Josephine Nero, O Diyos. At gandin po, dalangin po namin si Sophie, Panginoon, siya po inilalagnat. Pagalingin po siya. At kagalingan din po para sa high blood at vertigo ni Sister Feby Kada. At si Ezra, Panginoon, na anak ni Grace, pagalingin niyo po. Kayo po ang Diyos na nangako na kung inyong susundin ang aking mga batas at mga panuntunan, wala kayong ilalagay na sakit sa amin sapagkat kayo ang Diyos na nagpapagaling sa amin. O Diyos, kayo po ang Diyos ng kagalingan. Kayo po ang Diyos ng kapayapaan. Kayo din po ang Diyos ng pagpapatawan. At alam ko po, pagagalingin niyo si Daniela sa kanyang lagnat at sa kanyang puno. Lord, kami po yung mga makasalanan sa inyong harapan.
Subalit dahil sa inyong kabaitan, ang aming pong mga pusa inyong nililinis ng aming mga karumihan. Sister Emma Orozco, Panginoon, ay kasama din po namin lahat na pare-pareho po kaming nakagawa ng masakit na bagay sa inyong kalooban. Panginoon, patawarin po kami kung ang inyong puso ay nasasaktan sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Gawin niyo po kaming mga masusunurin ninyong tagasunod. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Palitan niyo po ng kaginawa ng aming mga kirot, ang aming mga paghinakit, ang aming mga sama ng loob, Panginoon. Palitan ninyo ng inyong kapayapaan. At aming i-claim ang inyong pangako sa Isaiah chapter 26 verse 3. Nang lahat ng nagtitiwala sa inyo, inyong iingatan sa ganap na kapayapaan. Ngayong araw, pagpalaan niyo rin po ang pamilya ni Pastor Juby, gandin po ang inyong lingkod sa maghapon naming paglilingkod, Panginoon. Sa aming lahat na mga narito, nawa po maranasan namin ang kapayapaan ng langit. Aming kiniklaim, Panginoon, ang inyong mga pangako, sapagkat saan ba kami pupunta kundi sa inyo lamang. Salamat po, Diyos, ang mga pabor na ito, hindi nyo ipinagkakaloob dahil kami karapat-dapat, kundi dahil kayo po ay mahabagin at mapagpatawad, maawain, at napakabuti naming Diyos na inyong kinikilala ang inyong pangako sa amin, na anumang aming hilingin inyong pagkakaloob, alang-alang lamang sa kapangyarihan at sa pananampalataya sa pangalang Jesus. Amen. Amen. Pastor Michael Dalida, Opo. Hope and Love Media Ministry ay nagpapasalamat po sa inyong pagtanggap sa aming paanyaya na maging Salamat po kay Lord. emotional speaker. Purihin po ang Panginoon na Purihin marami po siya. pong na-bless sa mga salita niya. Pastor, meron kayong gusto pang batiin at pasalamatan bago tayo magpaalam sa ating mga viewers? Pasalamat lang po sa ating Panginoon. Salamat din po sa inyo, mga kapatid. Hindi lang po kami ang naka-inspire. Ako nagbabasa din ng mga comment, Pastor Juby, ano? Yes, Ako ay nable-bless din po at na-inspire sa mga comment ng ating mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. yes, salamat po. Sa mga kapatid ko rin po pala na Sige nakikinig sila sa Thailand, ano? Yung si MDC, kapatid ko yon. Ayun. At sa aking pong mga minamahal na mga tupa dito po sa distrito ng Metro San Pablo. Good morning po sa inyo. Isang mapagpalang umaga ang dumarating sa atin. Ayan. Thank you very much, Pastor Michael. At pagpalain ng Panginoon ang iyo ding paglilingkod dyan sa iyong distrito Salamat, sa Pastor. San Pablo, sama ni Ma'am Laisel at inyong mga anak. Maging mabunga ang ating mga paglilingkod. It's not about us, it's about God. Ang ating paglilingkod. Purihin po natin ang Panginoon. At sana nga, Pastor Michael, kung iyong luluubin, gusto mong maging, I am inviting you na maging regular speaker dito sa ating program. Kung gusto mo tuwing Lunes ng umaga. Sige, ating pag-usapan yan, Pastor Juby. Sige. Para ating maiayos ang schedule at talaga pong napakasayang maglingkod na kasama ang ating mga kamanggagawa. Sa lahat po ng ating mga kapatid, ating mga kaibigan, kayo man ay nasa ibang bansa o narito sa Pilipinas, maraming salamat po. Salamat po. Bye-bye. Ingat po tayong lahat sapagkat dumarami nga po ang kaso ng COVID dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Nawa po ang proteksyon ng Panginoon ang sumaatin at ang kagalingan sa anumang karamdaman ang makamtan po ng lahat. Ito po si Pastor Juby Estrada, pansamantala pong nagpapaalam sa ngalan po ni Brother Joseph sa Hope and Love Media Ministry. Good morning and God bless to everyone. Okay, salamat po mga kapatid. For quite a long time, love, I tried to find.
believe me, it's true. My lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. No